Hi everyone, welcome sa ating Java tutorial for beginner series. So ang ating uh, pag-usapan ngayon ay ang do while loop, ang kaibahan nito sa while at saka example kung paano ito dapat kung kailan ito gawin yung do while loop. And then bago tayo mag-umpisa, pasalamat muna ako sa mga bagong subscriber. Okay? So maraming salamat sa inyong pag-subscribe at sa panonood at sa pag-like. Salamat. So dito, create muna tayo ng new project bago tayo mag-umpisa sa do while loop. Click natin yung Java with Maven. So baka maraming nagtataka nito, bakit ganito? So yung Java application ko built by Maven. So tingnan nyo yung una kong tutorial, yung installation of IDE and JDK. Okay. So click Java with Maven, then click Java application next, then do while loop. Okay, so project natin ay do while loop. Click finish, then sa subfolder ng do while loop, so create tayo ng, click natin, right click itong package na ito, then click Java class, then ating Java class name do while loop. Okay, then click finish, then gawa tayo ng main method. Okay, so dito na yung una, yung syntax, while. Okay, sa while loop muna tayo guys. So ito yung kaibahan. Okay, so yung while nagsisimula yung condition, then dito yung inside sa open close curly braces. So dito yung statement. So una yung condition at saka pangalawang process ay statement. Then babalik sa condition, if the condition is true, then babalik dito sa ating loop, sa ating statement. So yung do while, sa while una yung condition at saka pangalawa yung statement. Sa do while guys, nauna yung statement at saka nasa huli yung condition. Okay, dito. So if yung while guys, kung laglagyan natin ng true, okay, so hindi mag-error yung while loop. Pero yung do while loop, sa while loop, if lagyan natin ng false, yung sa while loop lagyan natin ng false, so mag-error siya. Pero sa do while loop hindi siya mag-error kasi meron pa ring silbi yung ito. For example, while if it is false, so meron siyang silbi kasi nauna yung statement. Pero sa while loop, kung maging false na yung condition mo sa simula, ay mag-error siya kasi wala na yung silbi, yung gagawa ka pa ng loop sa umpisa, nagiging false na yung condition mo. Pero sa do while loop hindi mag-error kasi meron kasing naunang statement. Yun ang kaibahan nila. Okay, so magbibigay ako ng example guys. For example, yung do while loop at saka while loop, yung do while ay mainam sa mga, for example, merong mga limitation. Okay, so ma-apply natin to. Yung while loop ay mainam sa mga numeral example, no, mga numeral problems. Yun siya ang mas maganda siya yung gamitin. At sa do while loop, yung mga tulad ng mga limitation like mga access. Okay, so bibigay na ako ng example guys. So
mag user define tayo. Okay, so input, gagamit tayo ng scanner na class. Okay, then create tayo ng object ng scanner. Then i-call natin yung system sa language sa Java. Then in. Then okay, the next is system out muna tayo dito guys. Enter access. For example, ilan yung access na i-input natin, then byte. So hindi naman naabot ng 1000 na access, 'di ba? So access yung variable natin, yung type, then i-call natin yung input na scanner na variable para basahin yung ating input kung ano yung type ng variable natin. The next is for example, lalagay tayo ng limit. Okay, byte, for example, limit, which is 0 is a limit of access. Then sa ating statement sa do while loop, lalagay tayo ng condition if, okay, then limit equal access. So if for example, i-input tayo ng 0, if equal na siya sa limit na 0 na ating variable, instance variable. So magpe-print tayo ng okay, access reach the limit. Okay, pasensya na guys, merong mga Tarzan dito, hilig mag sigaw-sigaw. Okay, then access, parang nasa jungle. Okay, then else, if it is not equal to the access and limit, if limit and access are not equal, then lalagay tayo ng description. Okay, access remaining okay, then plus, then access, yung variable, yung pangilan yung access. Then dito ating iklian yung access na dapat liliit yung access. Kada access, for example, uunti yung access. So access, then less than limit. So para uunti yung access. So bawat access bawasan ng isa. Okay, so dito close natin tong palit. Okay, so ito na. So mangyayari dito guys, for example, if we input okay, save muna natin. Okay, so run. Then ganito kasi yung program ko, kasi build ito ng Maven. Okay, merong POM dyan kung anong i-add mo na dependency. Okay, so kung hindi mo maintindihan ito guys, tingnan mo yun sa unang tutorial ko. Okay, then for example, if we input 0, so yung output niya dito is 0 do, di ba? Yung do is yung process niya, yung flow ng process niya ay una yung statement at saka ikalawa yung condition. So iba yun sa while loop, kasi yung while loop una condition, tapos sunod yung statement. So dito guys, 0 equals 0. So ito yung ipiprint na access reach the limit. So 0 ang access. So pag dito access greater than limit, so 0 greater than 0, hindi naman, false na yan. So terminated na itong loop na ito. So dito lagay natin ng 0, i-enter natin dito sa ating console guys. Okay, so yung output niya guys is dito siya pumunta.
So reach the limit, access to reach the limit. So sa ating while loop, every loop na meron tayong tinatawag na break and continue na keywords sa inside sa statement. So sa ating while loop, nag-uumpisa sa yung label. Kung for example, if it is nested loop, guys. So for example, marami itong nested na loop, guys. Nested. So for example, kopyahin natin to, then ipapasok sa sulod na sa loob ng statement. So dito, guys, if mag-label tayo, hindi tayo lalagay dito, guys. Kung saan yung nagsisimula yung loop mo, doon mo isusulat yung label, ilalagay mo yung label. Label, for example, label, then colon, then loop started. So ganyan lang yon kung lalagay tayo ng label. Kung lalagay naman tayo ng wala na. So ganyan lang yung mag-label. So yung kaibahan ng, guys, ay una yung statement at saka pangalawa yung condition sa ating loop, sa do while loop. So karamihan sa gamit na ito, guys, yung karamihan yung mga may limitation na mga paunti-unting limitation. Sa while loop, hindi ko muna sasabihin dito yung kaibahan sa for loop. Pero yung itong lahat ng do at saka while loop ay halos magagawa naman nila yung program, mga problema, halos, pero meron lang talaga silang kaibahan, no? Tulad ng ito, guys, 'di ba? Kung sa while loop to, okay, hindi to mag-error ito. So pag while, then condition is for example false, mag-error yan, guys. 'Di ba? Yan yung kaibahan kasi dito sa while loop, yung kaibahan nila ay kung lalagay ka ng false, 'di ba? Hindi naman pupunta diyan sa statement, so walang silbi na maglagay ka pa ng while loop. So ganun. Pero ito, guys, lalagay ka ng false, yung boolean expression re-return ng false. So okay lang yan, guys, kasi yung do meron talagang babasahin una na statement, pangalawa yung condition. May kabaliktaran yung while saka do while, 'di ba? So ganun lang yung ang isang kaibahan nila. At saka sa ating next tutorial, guys, yung for loop ay doon ko na isasabi sa iyo yung tatlong kung ano ba talaga yung kaibahan nilang tatlo. So meron silang kaibahan. So yung do, ang while habang, then do gagawin muna. Okay, then yung for sa susunod na ating tutorial. So sa mga hindi pa, kung nagustuhan niyo itong video na ito, guys, subscribe. Saka maraming salamat. I-like nyo yung like button. Okay.